Celebox. Si Sonia ay isang makulit, masiyahin at masipag na baker. Ngunit paano kung may biglang bumalik mula sa kanyang nakaraan? Isang taong minsang nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Magdi-deliver lang po ako. Hindi po ako tututol sa kasal. Sa kabilang banda, si Leah may isang gwapo at mayamang lalaki. Bilang kaisa-isang anak, sa kanya ipapamanang lahat ng yaman at responsibilidad ng pamilya. Kahit kapalit pa nito ang babaeng tunay niyang mahal. No, this wedding is off. Hindi ako magpapakasal sa iba dahil hindi siyang gusto ko, kundi si Sonia. I want her to be my bride. Isang kwento ng pag-ibig na susubok sa tibay ng pangako, sa tapang ng damdamin, at sa kakayahan ng puso na magpatawad at magmahal muli. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Ma'am, paano po yan? Hindi daw po makakapag-deliver si Kuya Raul dahil may sakit yung anak at walang bantay eh. Napatingin saglit si Sonia sa staff niya na si Grace. Naghahalo ito ng cake mixture para sa ibibake nila mamaya. Sinabi sa'yo? Nako, kamustahin natin Grace at magpadala tayo kahit prutas lang para sa anak niya. Sagot ni Sonia. At saka huwag mo nang problemahin yun. Ako na magdi-deliver dahil may kailangan din akong bilhin sa may bayan. Hindi ba sa Royal Crest lang tong delivery natin? Tumango si Grace. Opo ma'am, sosyal no? Dami po siguro nilang budget. Mahal daw dun eh. Sumang-ayon si Sonia at bumalik na sa paglalagay ng icing sa puting cake para dekorasyonan ito. Ang in-order kasi ng customer ay isang eleganteng puting wedding cake lamang na may 3 palapag na may makinis. Ang bawat palapag ay pinapalamutian ng disenyo ng mga bulaklak na gawa sa icing. Sa paligid nito ay may maliit na perlas na nagbibigay ng magandang kinang sa paligid ng cake. Yun lang, walang request na maglagay ng pangalan ng customer kaya hindi niya alam kung para kanino ito. Napangiti si Sonia habang tinitingnan ang natapos na gawa. Sobrang saya sa pakiramdam niya kapag nakita niyang maganda ang kinalabasan ng mga ginagawa niya. Para kasi sa kanya, ang pagbibake at pagdidesign ng iba't ibang pastries ay hindi lang basta trabaho. Ito ay kanyang passion. Isang bagay na tunay niyang kinagigiliwan, kaya niya ginawa itong sariling negosyo. Sa edad na 25, natutunan niyang pagsamahin ang kasiyahan at responsibilidad. Ginagawa niyang bawat araw na makabuluhan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan niya at ng kaniyang pamilya. Sa bawat cake at tinapay na kanyang ginagawa, iniisip niya ang pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya talagang hinihiling niya na sana'y magtagumpay ang kaniyang negosyo. Minsan nga'y kinu-question siya ng iba kung bakit sa baking at pastry design niya piniling mag-focus sa buhay. Ang dami naman daw ibang trabaho, sabi nila. Minsan nga'y hinihikayat pa siyang subukang maging modelo dahil sa taglay niyang kagandahan. Si Sonia ay may maamong muka, mahabang buhok na palaging nakatali sa likod kapag nagtatrabaho sa bakery. Malalim at expressive ang kaniyang mga mata. Medyo matangkad siya kumpara sa normal na height ng mga babae na bumagay sa kanyang pangangatawan. Samahan mo pa ng kaniyang maayos na postura at galaw. Ganda, ma'am! Walang kupas, walang mintis. Iba ka talaga, ma'am? Nabalik sa realidad si Sonia nang marinig ang komento ni Grace. Nakita kasi nito na matatapos na niya ang cake. Ikaw talaga, Grace? Itsusera ka. Tapusin mo na yan at mag-aayos na ako para i-deliver to. Nag-ayos lang si Sonia para presentable naman siyang kapag humarap sa kanyang mga customer. Nang matapos ay agad na rin siyang bumiyahe dala-dala ang cake na nagawa niya. Nag-book lamang siya ng sasakyan. Todo yakap pa nga siya sa box ng cake dahil lubak-lubak ang dinadaanan nila. Ayaw naman niyang pagkarating nila ron
ay magmukhang natalo sa giyera ang itsura ng cake. Nang makarating sa nakalagay na address ay mangha siyang napatingin rito. Malaki ang bakal na gate na kulay itim na may detalyeng parang ginto sa palibot nito. Huminto sila saglit bago pumasok, tapos binaba ng driver ang binata ng sasakyan para makausap nila ang guard. "Delivery po, wedding cake," sabi ni Sonia habang pinapakita ang ID. Tinignan niyo ng guard tapos ngumiti. "Sige po ma'am, pasok na po kayo." Isang malaking building na kulay puti at cream ang nakita ni Sonia pagkapasok. Mukhang hindi church wedding ang kasal dahil hindi naman ito simbahan. "Ang ganda!" bulong ni Sonia habang nakatitig rito. Sa paligid ng venue ay may malawak na garden. May mga bulaklak na iba-ibang kulay. May fountain din sa gitna na dahan-dahang umaagos ang tubig at nagbibigay ng tahimik at relaxing na tunog. Bumaba na si Sonia at sumunod din ang driver para tulungan siyang ibaba ang cake. "Ay, wait lang po kuya. Ilagay natin dito. Patulong po." Magalang na sabi ni Sonia sa driver nang mamata ang may cake trolley sa may gilid. Agad niya yung kinuha para doon malagay ang cake at hindi niya na kailangang buhatin. Itutulak niya na lang. Magiliw na nagpasalamat si Sonia sa driver. "Okay na po ba kayo dito, ma'am?" "Yes po kuya. Ako na pong bahala. Salamat ha." Ngumiti lang ang driver tsaka umalis na rin. Nang mapagisay, lumingon-lingon si Sonia sa paligid. "Ano ba to? Bakit wala man lang tao? Hindi ka nagsisimula na ang kasal?" Sabi ni Sonia dahil wala siya ni isang nakikitang tao rito sa labas ng malaking building. Agad na kinabahan si Sonia dahil baka naman tapos na kaya sobrang tahimik. Late na ba siya? Pero sakto lang naman siya sa napag-usapang oras. Nagmamadali niyang itinulak ang trolley papasok sa isang malaking pinto. Mukhang dito gaganapin ang reception kaya naman dito na siya dumiretso. Walang lingon-lingon na binuksan niya ang malaking pinto. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay hindi naasahan ang tumambad sa kanya. "Kung may sino man sa inyo natututol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman." Yun ang unang narinig ni Sonia nang mabuksan niya ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na may pari sa harap at mga guest na ngayon ay pare-parehong nakatingin sa kanya. Hindi ito yung tipikal na kasal sa simbahan. Sa halip ay parang isang private ceremony lang ang setup na simple pero sobrang elegante. Nasa loob siya ng isang malawak na hall na puro puti at krimang theme. Ang sahig ay makinis at nagre-reflect ang ilaw mula sa mga chandelier sa taas. Sa harap ay may maliit na stage na may arko na gawa sa puting bulaklak at manipis na tela. Sa gitna ng arko ay nakatayo ang isang lalaki na mukhang pari dahil nakasuot ito ng simpleng vestment. Sa harap nito ay may dalawang tao. At doon na tumigil ang mundo ni Sonia. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa harap. Pero mas lalo pa yung lumaki nang ma-realize niyang hindi lang basta ceremony ang napasukan niya. Kasal yun. At siya'y nasa gitna mismo. Nakatayo siya sa aisle na may pulang carpet na haltang dinaanan ng bride kanina. Yung dapat walang ibang taong tatapak kundi ang ikakasal. Sakto pa talaga na pumasok siya sa mismong sandali na tinanong ng pari kung may pipigil sa kasal. "Sino yan? Tututol ba siya? Paalisin niyo siya! Mukhang manggugulo pa yan dito!" Sunod-sunod ang bulungan sa paligid. Hindi naman sobrang lakas pero sapat para marinig niya. Ramdam niya ang init ng mga tingin ng mga tao. Yung iba nagtataka, yung iba halatang naiinis. Yung iba parang excited pa kung may mangyayaring eksena. Pero wala siyang marinig ng malinaw at parang nag-mute ang lahat dahil ang focus lang ng mata niya ay isang tao. Ang lalaking nasa gitna. Ang lalaking pamilyar sa kanya. Yung kahit ilang taon na ang lumipas, hindi niya kayang kalimutan. Ang lalaking mukhang ikakasal ngayon. Ang lalaking minsan niyang minahal
ang ex niyang si Liam. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan si Liam at Sonia. Kapwa hindi nila inaasahang makita ang isa't isa sa ganitong pagkakataon. Sa gitna pa talaga ng isang kasal na hindi naman dapat bahagi si Sonia. Labis ang tahip sa puso ni Sonia nang muling makita si Liam sa harap niya. Mas lumakas ang dating ng mukha nito. Mas naging matalas ang features. Yung dati niyang haircut na medyo magulo at simple lang, ngayon ay maayos na nakastyle na halatang ibinagi sa formal na okasyon na ito. Mas nagmature ang itsura niya pero sa magandang paraan. Suot niya ang isang itim na suit na bumagay sa matikas na tindig niya. Para siyang prinsipe sa harap kong pagmamasdan dahil kung pisikal na aspeto lang ang pag-uusapan. Aba, almost perfect si Liam dyan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay may napansin si Sonia na hindi nagbabago. Ang mga mata niya, yung paraan ng pagtitig, yung lalim. Napalunok si Sonia. Hindi niya inaasahan na ganito pa rin ang mararamdaman niya. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita. Para silang parehong na-stuck sa sandaling yon. Hindi alam kung paano magsisimula o kung dapat pa bang magsimula. Hanggang sa... Naputol ang katahimikan. Pareho silang napalingon sa paring na nakatingin sa kanila. Halatang ilang na sa haba ng titigan nila. Iha, ikaw ba'y tumututol sa kasal? Tanong nito. Ako po? Kinakabahang napaturo si Sonia sa sarili. Napatingin siya sa paligid at saka niya lang lubos na na-realize ang sitwasyon niya. Nasa gitna pa rin siya ng aisle habang may tulak-tulak na malaking wedding cake. At lahat ng tao, literal na lahat, nakatingin sa kanya. Mukha ba talaga siyang tumututol ngayon? Oo, Iha. Dahil bigla kang sumulpot. Ano ba ang kailangan mo? May nais ka bang sabihin? Hindi ka ba payag sa pag-isang dibdib ng dalawang to? Napatawa si Sonia ng pilit. Halatang hindi na alam kung anong gagawin. Magdi-deliver lang po ako. Sabi niya sabay turo sa cake na nasa trolley na hawak niya. Ng cake. Hindi po ako tututol sa kasal. Pasensya na po. Hindi ko alam na dito na ginaganap ang kasal. Akala ko po kasi reception to. May ilang bulungan sa paligid. Father, let's continue. Biglang singit ng isang matinis at mataray na boses. Napalingon si Sonia dahil pamilyar din sa kaniyang boses na yon. Si Ma'am Leila pala, ang ina ni Liam. Nakasuot ito ng eleganting bestida na halatang mamahalin at maayos ang buhok at makeup. Nakataas pa ang kilay nito. Iha, pwede ba umalis ka na? Dagdag nito sa malamig na tono. Iwan mo na ang cake sa staff at umalis ka na. Inaabala mo ang kasal. Parang may kumurot sa dibdib ni Sonia. Kilalang kilala niya ang boses at tono na yon. Hindi niya makakalimutan. Sorry po talaga. Mahinang sabi niya. Aalis na po ako. Akmang tatalikod na siya habang tulak pa rin ang cake dahil syempre, hindi niya pwedeng iwanan yun sa gitna. Pero sa pagmamadali niya, ay napatapilok siya. Sumabit ang gulong ng trolley sa gilid ng carpet. At bago pa niya mapigilan ay bumaliktad na ito. Napaupo siya sa sahig dahil sa lakas ng pagkakatapilok niya. Hindi niya agad nakita ang nangyari. Pero narinig niyang sabay-sabay na singhap ng mga tao. What the hell? Isang galit na boses. Napalingon si Sonia at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang cake na ngayon nasa sahig na. At hindi lang yon, dahil ang icing nito ay napunta lahat sa bride. Puno ito ng icing mula ulo hanggang paa. Yung magandang gown nito na kanina ay malinis at perpekto, ay ngayon ay nagmistulang parang basahan na. Doon niya lang talaga napagmasdan ng mukha nito. Maganda. Sobrang ganda. Kahit may icing na, halata pa rin ang elegance at kinis ng mukha. Maayos ang features at halatang galing sa mayamang pamilya. Bagay sila ni Liam. Sorry.
Tarantang sabi ni Sonia. Agad na tumayo kahit nanginginig pa. Hindi ko sinasadya. Natapilok lang po ako. No! Sigaw ng babae. Sino ka ba ha? You ruined my wedding. You ruined our special day. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Naglapitan ng mga tao para tulungan ng bride. May mga staff na nagpunas ng icing. May mga nag-aabot ng tissue. Ipapakulong kita! Dagdag nito, galit na galit. Ano? Kulong agad? Gulat na sagot ni Sonia. Nakita mo namang natapilok ako. Hindi ko sinasadya yun. Kaya pasensya na. Mag-take 2 na lang ulit kayo. Father, go. Sige na, aalis na ako. Napatingin ang pari sa kanya. Halatang hindi inaasahan na isasali siya sa ganon. Get out! Sigaw ng bride. Tumango agad si Sonia at handa nang umalis dahil sobra-sobra na talaga ang kayayang nangyari sa kanya ngayon. Ayaw na niya ng gulo. Patalikod na sana siya nang biglang may humawak sa braso niya ng mahigpit. Kaya napatingin siya rito. At nanlaki ulit ang mga mata niya nang makitang si Liam ito. Liam? What are you doing? Galit na sabi ng bride. Bakit mo pinipigilan ng babaeng yan? Oh, I know. You're going to sue her, right? Ayaw mo siyang patakasin. Go, Liam. Sue that girl for ruining our wedding. Shut up, Angela. Malamig at diretsong sabi ni Liam. What? Halos hindi makapaniwala ang babae. How dare you say that to me? Liam, hayaan mo nang umalis ang babaeng yan. Singit ng ina ni Liam. Halatang naiirita na. Pero hindi gumalaw si Liam. Mas lalo pa niyang hinigpitan ng hawak sa braso ni Sonia. No, this wedding is off. What? Sabay-sabay na sigaw ng ilang tao. Hindi na sila pinansin ni Liam. Tama na. Dagdag niya pa. Hindi ako magpapakasal sa iba dahil hindi siyang gusto ko. Huminga siya ng malalim at saka tumingin ng diretso kay Sonia. Kundi si Sonia. Nanlaki ang mata ni Sonia. I want her to be my bride. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Pero bago pa siya makariak, ay hinila siya ni Liam palabas. Liam! Bumalik ka dito! Sigaw ng ina nito. Are you crazy? Dagdag ni Angela. Umiiyak na sa galit, pero hindi sila pinansin ni Liam. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad habang hawak pa rin si Sonia. Ano ba? Sandali nga, bitawan mo ko. Ano bang pinagsasabi mo? Galit at naguguluhang sabi ni Sonia habang pilit na nagpupumigla sa hawak ni Liam sa kanya. Halos kalad ka rin na siya nito palabas ng venue. Hindi naman siya nasaktan pero sa labis na paglalakad nito ay parang natatangay siya. Pagdating nila sa tapat ng isang kotse, doon lang siya bahagyang pumreno sa paglalakad. Napansin ni Sonia ang mamahaling sasakyan. Halatang kay Liam ito dahil walang pag-alinlangan itong binuksan ng pinto. Liam, ano ba? Saan ba tayo pupunta? Bitawan mo muna ako! Dagdag pa niya. Pilit hinahatak ang braso niya palayo. Pero hindi siya pinansin ni Liam. Binuksan lang nito ang pinto sa passenger seat at marahang iginiya si Sonia papasok. Ayaw sanang sumakay ni Sonia pero biglang nagsalita si Liam. Look, sinusundan nila tayo. Kung hindi ka papasok ngayon, parehas tayong mapapahiya. Napalingon si Sonia sa likod. At tama nga ito. May ilang tao mula sa venue na palabas na rin, katulad ng mga staff, mga bisita, at mukhang pati ang pamilya ni Liam ay sumusunod na rin. Napangiwi siya. Inis na napabuntong hininga si Sonia bago siya sumakay sa kotse. Habang papasok siya sa kotse, ay bahagyang tinaas ni Liam ang kamay sa ibabaw ng ulo ni Sonia para siguraduhin hindi matatamaan ang ulo nito sa may taas ng kotse. Isang simpleng kilos na nagpalambot ng puso ni Sonia
dahil isa yung kilos na palaging ginagawa ni Liam nung sila pa. Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Pagkasara ng pinto, umikot si Liam papunta sa driver's seat at agad na sumakay. Wala na itong sinayang na oras at pinaandar agad ang sasakyan palayo sa venue. Lagi mo talaga ako nililigtas sa mga mahihirap na sitwasyon, no? Napatingin si Sonia kay Liam dahil sa pagbasag nito ng katahimikan. Habang bumabiyahe kasi sila, ay wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Bahagyang nakangiti ito habang nakatingin sa kalsada at parang may naaalala. Napakunot ang noo ni Sonia. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Liam. At saka teka nga, saan ba tayo pupunta? Ibaba mo na ako dito. Wala naman ang humahabol sa atin eh. Dinami mo pa talaga ako sa kasal nyo. Be my wife, Sonia. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga naroon? Na mga agaw ako, na lalaking ikakasalan sana kinuha ko pa talaga sa altar mismo sa harap ng babaeng pakakasalan niya. Be my wife, Sonia. Ano? Halos malaglag ang panga ni Sonia. Napatingin siya rito na parang hindi makapaniwala sa narinig. Nababaliw ka na ba talaga? Sabi niya, halatang naiinis at naguguluhan. Ano bang nangyari sa'yo't ganyan ka mag-isip? Huminga ng malalim si Liam bago nagsalita ulit. You will be paid 10 million. Nanahimik si Sonia. Just be my wife, my fake wife. Dugtong nito. Magpanggap tayong mag-asawa sa loob ng 3 buwan. Magpanggap tayo na magpapakasal talaga tayo. Just until I fix the mess my family has created. 10 million for 3 months, Sonia. After that, makukuha mo na ang pera. At hindi na tayo magkikita pa. Parang bumigat ang tensyon sa loob ng kotse. Hindi agad nakapagsalita si Sonia. Nakatingin lang siya kay Liam at pinipilit intindihin ang lahat ng sinabi nito. Kung titignan, ay halatang seryoso si Liam. Hindi to nagbibiro at mukhang desperado pa nga na mapapayag si Sonia. Napabuntong hininga si Sonia at sumandal sa upuan. Ano bang nangyayari sa buhay ng lalaking to? Bakit siya umabot sa ganito? Magpapakasal siya pero ayaw niya naman pala. Napatingin siya ulit kay Liam na pasulyap-sulyap pa rin sa kanya habang nagmamaneho. Ngayon mas malapit sila sa isa't isa at mas natitigan siya ng maayos ni Sonia. Mas naging gwapo talaga ito. 2 taon din ang lumipas mula nung huli silang nagkita, pero bakit ganoon? Alam niyang marami nang nagbago pero bakit pakiramdam niya may mga bagay pa rin hindi nagbabago? Liam. Magsasalita na sana si Sonia pero biglang nagring ang cellphone niya. Agad niyang kinuha yun mula sa bulsa at nakita niya ang pangalan sa screen. Nakita niyang si Syra ito, ang nakababata niyang kapatid. Agad niya itong sinagot. Syra, bakit? Tanong niya na may halong kaba. Hindi naman kasi palatawag ang kapatid niya. Ate, kailangan ka namin dito. Nanlaki ang mga mata ni Sonia. Ramdam niya agad na may kakaiba sa boses ng kapatid. Parang nanginginig ito at umiiyak. Bakit? Anong nangyari? Sunod-sunod niyang tanong. Ate, puntahan mo na kami. Halos sikbi ng boses ni Syra. Si nanay, isinugod sa ospital. Kritikal ang lagay. Nanlambot ang buong katawan ni Sonia. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang gusto nang kumawala sa dibdib niya. Ano? Halos pasigaw niyang tanong. Nanginginig na rin ang boses. Ate, hihintayin ka namin. Please puntahan mo na kami. Umiiyak na sabi ni Syra bago naputol ang tawag. Hindi gumalaw si Sonia. Hindi siya makahinga ng maayos. Unti-unting pumatak ang luha sa mata niya. Sonia. Napalingon siya kay Liam. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong nito, halatang nag-aalala. Si nanay. Halos hindi niya mabuo ang salita. Liam, si nanay kailangan niya ako. Agad nagbago ang ekspresyon ni Liam.
Lumambot ang tingin nito. Walang pag-alinlangan niyang hinawakan ng marahan ang kamay ni Sonia. Don't worry. Sambit nito ng mahinahon. Pupunta natin siya agad. Bahagyang hinigpitan nito ang hawak sa kamay niya na parang nagbibigay ng lakas. Magiging maayos ang lahat. Nandito lang ako para sa'yo. Dagdag pa nito. Hindi na napigilan ni Sonia ang pag-iyak. Sa dami ng nangyari at sa bigat ng nararamdaman niya, hindi niya alam kung saan kakapit. Pero sa sandaling yun, hinayaan na lang niya ang sarili niya na humawak pabalik. Halos hindi na maalala ni Sonia kung paano sila nakarating sa ospital. Pagdating nila sa emergency entrance, agad siyang bumaba kahit hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan. Sonia, careful! Rinig niya pang sabi ni Liam pero hindi niya na ito pinansin. Gusto niya lang makita ang ina niya. Ate! Napalingon siya. Nakita niya si Syra na nakaupo sa isang bangko sa labas ng ER. Namumugto ang mga mata at halatang matagal nang umiiyak. Syra! Mabilis na lumapit si Sonia at niyakap ang kapatid. Nasaan si nanay? Nasa loob pa. Tinitignan ng doktor. Umiiyak na sagot nito. Napapikit si Sonia. Pilit pinipigilan ng sarili na mag-breakdown dahil kailangan niyang maging malakas para sa kanila ngayon. Magiging maayos din ang lahat. Bulong niya sa kapatid kahit siya mismo ay hindi sigurado. Tahimik lang si Liam na nakatayo sa likod niya. Hindi nakikialam pero hindi rin umaalis. Nakamasid lang siya at handang tumulong kung kinakailangan. Hanggang sa bumukas ang pinto ng ER at may lumabas na doktor. Relative of Mrs. Diaz? Tawag nito. Agad na tumayo si Sonia. Kami po. Anak po kami. Lumapit siya. Kasama si Syra. Sumunod lang si Liam sa likod ng tahimik. Dok, kamusta po siya? Agad na tanong ni Sonia. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. May internal bleeding ang nanay niyo. Kailangan natin siyang operahan agad para mapigilan ito. Operahan po? Nanginginig niyang tanong. Yes. Sagot ng doktor. Kritikal ang lagay niya ngayon. Kung hindi siya maoperahan sa lalong madaling panahon, may posibilidad na lumala pa ang sitwasyon. Sige po, magkano po ang kailangan? Mahinang tanong niya. Tumingin ang doktor sa papel na hawak nito. Aabutin ito ng malaking halaga. Kailangan natin ng initial deposit para masimulan na agad ang procedure. Magkano po? Approximately. Saglit na tumigil ang doktor. 1 million. Posibleng dumagdag pa. Depende sa kalagayan habang inooperahan. Parang nanlambot ang tuhod ni Sonia. Hindi niya alam kung paano haharapin yon. Wala silang ganung kalaking pera. Ni hindi nga sapat ang kinikita niya para sa araw-araw na gastusin. Paano pa ang gantong kalaki? Kailangan natin ng desisyon agad. Time is critical. Iniwan sila ng doktor matapos ibigay ang mga instruction at para makapagpasya sila. Nagpaalam muna si Syra na kukuha ng gamit kaya naiwan si Sonia kasama si Liam. Katahimikan ang namuntawi sa kanila nang pareho silang maupo sa silya. Hindi alam ni Sonia kung anong gagawin. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Hindi niya alam kung paano niya ililigtas ang nanay niya. At sa gitna ng katahimikan ay si Sonia ang unang nagsalita. Pahig na ako. Napatingin si Liam. What? Dahan-dahang binaba ni Sonia ang mga kamay niya mula sa muka. Namumugto ang mga mata nito. Basa ang pisngi pero may kakaibang determinasyon sa titig niya. Pahig na ako na magpanggap tayo bilang mag-asawa. Sabi niya ng diretso. Kapalit ay 10 milyon. Bonavista. At yun na nga ang nangyari. Pareho silang napunta sa isang setup na walang kasiguraduhan at puro kasinungalingan. Isang kasunduan na napakadelikado, lalo na para sa puso ni Sonia.
Dahil kahit sabihin pang pagpapanggap lang ang lahat, hindi niya kayang utusan ang sarili niyang huwag makaramdam. Hindi ganon kadaling kalimutan ng taong minsan mong minahal, lalo na kung araw-araw mulit siyang makakasama at haharapin. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang takbo ng lahat kahit papano. Naoperahan ng nanay ni Sonia at naging matagumpay ang operasyon. Malaking bagay ang paunang tulong pinansyal ni Liam at kahit ayaw aman aminin ni Sonia, alam niyang kung wala ito hindi nila kakayanin ang ganong kalaking gastusin sa ospital. Ngayon, yun na muna ang mahalaga. Pagkalipas ng araw ay nakauwi na rin ang ina ni Sonia. Masaya siya na makitang nakaka-recover na ang ina. Hindi na ganon kaputla ang mukha nito at kahit mahina pa, nakakakilos na ito at nakakapagsalita ng maayos. Anak, tawag ni Nanay Fe. Mahina pero malinaw na ang boses kumpara ng mga nakarang araw. Po, Nay. Agad na lumapit si Sonia at inayos ang unan sa likod nito para mas komportable itong makaupo. Sabihan mo si Liam ha. Sabihin mo na nagpapasalamat ako sa kanya. Sabi nito habang nakatingin sa kanya. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya mapapasalamatan kung hindi dahil sa kanya. Ewan ko na lang kung ano nangyari sa akin. Napangiti si Sonia. Ipinagdasal na lang niya na hindi magmukhang pilit yun sa harap ng kanyang ina. Sige po, Nay. Sasabihin ko po. At saka ngayon lang kita makakausap tungkol dito. Pero nagulat ako na nagkabalikan na pala kayo. Opo, Nay. Huwag niyo na pong alalahanin yun, Nay. Kilala niyo naman po si Liam. Tinuring niyo na rin po kayong parang ina nun pa. Kaya alam kong masaya rin siya na makatulong sa pagpapaopera niyo. Tumango si Nanay Fe. Halatang natutuwa sa sagot niya. Kaya siya lang talaga ang gusto kong maging nobyo mo eh. Sabi nito na may ngiti. Mabuti na lang talaga't nagkabalikan kayo dahil alam kong nagmamahalan kayo. Hindi agad nakasagot si Sonia. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga salitang yon. Kung alam lang ng nanay niya ang totoo. Pero anak, dagdag ni Nanay Fe habang marahang hinahawakan ang kamay niya. Protektahan mo ang puso mo ha. Hindi ko man alam ang buong nangyari sa inyo noon. Pero sana itong desisyon nyo na magbalikan ay makakabuti para sa inyo. Mahalin nyo ang isa't isa at ipaglaban. Napayuko si Sonia. Ramdam niya ang bigat ng konsensya sa dibdib niya. Hindi naman kasi siya sanay na nagsisinungaling sa ina. Opo, Nay. Mahina niyang sagot. Hindi na niya alam ang sasabihin kaya sumang-ayon na lang siya. Sa ngayon, kailangan niyang panindigan ang kasinungalingang ito. Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang may narinig na sigaw mula sa ibaba ng bahay. Ate! Ate! Baba ka! Boses yun ni Syra na sobrang lakas. Nasa unang palapag kasi ito. Nagkatinginan silang mag-ina dahil haltang may kakaiba sa tono nito. Halika na anak at tignan natin kung napaano yung kapatid mo. Mag-almusal na rin tayo. Sabi ni Nanay Fe. Sabay silang bumaba ng hagdan. Medyo mabagal ang ina niya kaya't inalalayan niya ito. Pagdating nila sa sala, agad na lumapit si Sonia kay Syra. Ano ba yun, Syra? Bakit ka sumisigaw dyan? Andyan na yata yung mga sundo mo eh. Sagot nito sabay nguso sa may gate. Napatingin si Sonia sa labas at doon na panganga siya. Sa harap kasi ng gate nila ay may dalawang lalaki na halatang naghihintay. Agad na nakilala ni Sonia ang mga yon. Si Liam may nakasandal sa kanyang mamahaling kotse na kumikintab pa sa linis. Kahit simple lang ang suot nito ay sobrang lakas pa rin ng dating at presensya. Yung tipong mapapatingin ka kahit hindi mo sinasadya. Sobrang gwapo. Naisip ni Sonia. Pero hindi lang siyang naroon. Sa kabilang gilid ay nakahilig sa isang motor si Benj, ang kababata ni Sonia. Hindi siya kasing formal ni Liam.
Pero may dating din ito at hindi may kakaila ng sinumang titingin na gwapo rin. Taray, bulong ni Syra sa tabi niya. Mahal ko o mahal ako ang peg mo, ate? Ano ka ba? Bahagyang hinampas ni Sonia ang braso ng kapatid pero hindi niya napigilan ang pag-iinit ng pisngi. Aisha, buksan mo ang gate at papasukin mo muna sila. Utos ni Nanay Fe. Agad namang tumakbo si Syra para gawin yon. Pagpasok ng dalawa, pareho silang nagmano kay Nanay Fe. Good morning po, tita. Bati ni Liam sa magalang na tono. Magandang umaga, Nanay Fe. Masiglang bat naman ni Benj. Magandang umaga rin sa inyo. Sagot ng ina ni Sonia. Nag-almusal na ba kayo? At ano ba ang sadya niyo rito? Nagkatinginan ng dalawa. Susunduin ko lang po si Sonia. Sabi ni Liam. Ihahatid ko po sana si Sonia sa trabaho. Sabay na sagot ni Benj. Nanlaki ang mga mata ni Sonia. Parang bigla siyang napunta sa gitna ng isang eksena na napapanood niya lang sa TV. Napatingin ang lahat sa kanya. Parang hinihintay ang sagot niya. Magkukommute na lang ako. Sagot niya at halatang alanganin at naiilang. No. Agad na sabi ni Liam. I want to make sure you're safe. Kaya ihahatid na kita. Di ba Sonia, gusto mong maagang makarating sa shop para mas marami kang magawa? Singit ni Benj. Kapag motor, mas mabilis. Hindi ka na may stuck sa traffic. Pero ayaw mong naiinitan ka ng matagal. Kontra ni Liam. Kung sa kotse, komportable ka lang at naka-aircon pa. Malalim na nagkatinginan ng dalawa. Ramdam din ang tensyon sa paligid. Palipat-lipat ang tingin ng pamilya ni Sonia sa kanila. Hindi pa naman ganun kainit. Sagot ni Benj. At gusto mo rin namang makalanghap ng sariwang hangin paminsan-minsan, di ba? Yeah, and risk your safety dahil bibilisan mo para lang makarating agad. Sagot ni Liam halatang naiinis. Ano ba pre? May problema ka ba sa akin? Sagot ni Benj na medyo seryoso na. Wait. Teka nga. Pagsingit ni Sonia. Bakit parang ang dami niyong time para dito? Hindi ko naman kailangan ng magsusundo at maghahatid sa akin. Na-appreciate ko naman ang offer niyo pero sana sinabihan niyo muna ako. Bakit ba kasi? Nandito to, Sonia. Tanong ni Benj ng diretso. Di ba break na kayo nito? Napatingin si Liam dito. Oh, news flash. We're back together. I am Sonia's boyfriend. Biglang natahimik ang paligid. Napatingin si Benj kay Sonia. Parang hinihingi ang kumpirmasyon niya. Oo, Benj. Sabi niya. Pilit pinapanatiling steady ang boses. Nagkabalikan na kami. Hindi makapaniwalang napailing si Benj. May bakas ng sakit sa mukha nito pero pinilit nitong ngumiti ng bahagya. Ganun ba? Sabi nito. Sige, kung ganun ay, uuna na ako. Syra, Nanay Fe, alis na po ako dahil may maghahatid na pala kay Sonia. Sigurado ka ba, Benj? Mag-almusal ka na muna kaya? Awkward na sabi ni Nanay Fe para lang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Hindi na po, Nay. Aalis na po ako. Pinanood lang nila itong bigong umalis at pinaharurot ang motorsiklo. I'm sorry, Sonia. Syra and tita. Napangunahan ako ng emosyon ako at medyo nagkainisan kami. Tumango na lamang sila dahil naiintindihan nila si Benj. Hindi alam ni Sonia kung bakit pero mainit talagang dugo ng dalawang yan sa isa't isa. Kahit noong totoong sila pa. Sa huli ay nagpaalam na rin sila para maihatid na siya ni Liam. That boy likes you. Biglang sabi ni Liam habang seryoso pa rin nakatingin sa kalsada at mahigpit ang hawak sa manibela. Walang lingon-lingon niya itong sinabi. Ha? Nagtatakang tanong ni Sonia at napalingon sa kanya.
Si Benj. Dagdag ni Liam na ngayon nakakunot na ang noo. Gusto ka niya. At halatang halata yun. Hindi mo ba napapansin? Napakurap si Sonia. Parang hindi agad na prosesong sinabi nito. Ano ka ba? Hindi naman. Sagot niya pero halatang alanganin ng tono. Matagal na kaming magkaibigan. Kababata ko yun si Liam. Natural lang na ganun siya sa akin. Hindi agad sumagot si Liam. Pero ramdam ni Sonia na hindi kumbinsido ang lalaki. Totoo naman, hindi niya naman talaga nararamdaman na gusto siya ni Benj. Siguro mabait lang. At sanay naman siya na mabait si Benj kaya hindi niya ito binibigyan ng kahit anong mali siya. Is he making a move on you when we broke up? Tanong nito matapos ang ilang segundong katahimikan. Napabuntong hininga si Sonia at sumandal sa upuan. Napatingin pa ito sa bintana bago muling bumalik ang tingin kay Liam. Hindi naman siya umaamin. Sagot niya. Pero oo, mas naging malapit siya sa akin noon. Lagi siyang nandyan. Lalo na nung mga panahong hirap na hirap ako dahil sa... Hindi niya na naituloy ang huling salita. Alam na ni Liam kung anong ibig niyang sabihin. Siya yung laging nakikinig kapag wala akong makausap. Siya yung tumutulong din sa pamilya ko. Inaalagaan niya talaga kami na parang tunay na pamilya. Kaya yung paghatid sundo, ginagawa naman niya yun, dati pa. At hindi ko binibigyan ng mali siya yun. Dahil sabi niya, masaya naman daw siyang nakakatulong sa akin. Tahimik lang si Liam pero mas lalong humigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi ko alam kung manhid ka lang or... Well, I can't really blame him. Hindi ka naman mahirap magustuhan. Ano? Tanong ni Sonia. Hindi alam kung tama ba ang pagkakarinig. But I don't like na may ibang lalaki na ganun tumingin sa'yo. Diretsong sabi ni Liam. Hindi pa rin lumilingon. Napataas ang kilay ni Sonia. Excuse me? Sagot niya. Medyo tumaas ng boses. Ganap na ganap yata ang pagiging boyfriend mo. Ayaw mong may tumingin sa akin. Ano, dapat bang dukutin ko ang eyeballs nila kada titingin sila? Question ba kita? Ikaw nga nagpapakasal pa eh. Napasinghap siya ng bahagya matapos masabi yun. Pero hindi niya na binawi. Which I don't like. Sagot ni Liam sa mas mababang boses. Ano, kinaladkad ka lang nila sa kasal mo? May halong sarkasmo ang tanong ni Sonia. Saglit na natahimik si Liam. They threatened me. Hindi agad nakasagot si Sonia dahil sa kakaibang tono ni Liam. Hindi niya inaasahan yun. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot sa Liam. Huminga muna ito ng malalim tsaka bahagyang napailing. They threatened me with something I really love. Dahan-dahan niyang sabi. Isang tao na hindi ko kayang mawala o masaktan. Yun ang ginamit nila laban sa akin. And well, nagtagumpay sila. Dahil alam nila na siya ang lakas ko. Pero siya rin ang kahinaan ko. Nanlalamig ang kamay ni Sonia. Parang may gusto siyang itanong pero hindi niya alam kung paano. Siya? Mahinang bulong niya habang iniisip kung sinong tinutukoy nito. Napatingin na lang si Sonia sa kalsada. Naghalong emosyon sa dibdib niya. Gulo, kaba, at isang bagay na ayaw niyang pangalanan. Anong mangyayari ngayon na umatras ka? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Mapapahamak ba ang taong yun? Napabuntong hininga si Liam. That's something I'm fixing habang nasa setup tayo na to. Sagot nito. Kaya kailangan magmukhang maayos ang lahat. I want to show them that I can protect that person. Saglit itong tumingin kay Sonia. Habang nandito tayo sa sitwasyon na to, ipakita natin na nagmamahalan tayo. Parang may kumurot sa puso ni Sonia. Nagmamahalan. Isang simpleng salita pero ang bigat. Uminit din ang pisngi niya nang hindi niya namamalayan. Pero agad niyang naalala na pagpapanggap nga lang pala ang lahat. Isang kasunduan. Walang totoong emosyon
na dapat isama. Ilang araw ding naging ganun ang routine nila. Kusa na nga lang silang nasanay doon na hindi man lang nila pinag-uusapan. Sa umaga, ihahatid siya ni Liam sa shop at sa hapon o gabi, susunduin naman siya nito. Minsan pa nga'y aayain siya nitong kumain sa labas pagkatapos ng trabaho. Parang dati lang, parang walang nagbago kahit na ang totoo ay ibang-iba ng sitwasyon nila ngayon. Sa totoo lang, may mga sandali na nakakalimutan ni Sonia na nagpapanggap lang sila. Dahil lahat ng ginagawa nila ay eksaktong kapareho ng nakasanayan nila nung sila pa. Yung simpleng paghatid sundo, yung sabay na pagkain, yung mga maliliit na kilos na nakasanayan nila. Ngayon, nandito na naman si Liam sa shop niya at parang wala itong bakas umalis kahit ilang oras na ang lumipas. Nakaupo lang ito sa sulok, relax ang postura habang pinagmamasdan ng paligid. Samantala, si Grace, ang assistant ni Sonia, ay halatang hindi mapakali. Ano ba Grace, para kang ewan dyan? Saway ni Sonia habang inaayos ang display ng mga pastries. Kasi naman ma'am. Sagot ni Grace ng pabulong pero puno ng kilig. Hindi ako sanay na may ganito kapogi dito sa shop natin. Parang feeling ko nasa Paris Fashion Week ako. Tapos biglang may model na tumatambay dito. Napatawa na lang si Sonia at napailing habang palihim na sumulyap kay Liam na mukhang hindi naririnig kung ano man ang pinag-uusapan nila. Kilig na kilig ka naman dyan. Sabi niya, magtrabaho ka na nga muna. Ma'am, hindi niyo po naintindihan. Bulong ulit ni Grace. Iba yung aura niya, parang kahit nakaupo lang siya may spotlight. Napatawa ulit si Sonia. Nako, tigil mo na yan. Ilabas mo na mga cupcakes na binake natin. Baka sakaling may bumili na. Utos niya. Agad namang tumango si Grace at nagmadaling sumunod. Napatingin si Sonia kay Liam na hanggang ngayon ay nakupo pa rin na parang wala talagang balak umalis. Oh, ikaw. Sabi niya habang lumalapit. Wala ka bang trabaho? Bakit tambay ka dito? Tumingin si Liam sa kanya at bahagyang ngumiti. Todo ang pagpigil ni Sonia na hindi matunaw dahil sa ngiting yon. Na, sagot nito. I'll spend time with my girlfriend today. Anong may tutulong ko dito? Napangiwi si Sonia. Wala, kaya umalis ka na at magtrabaho ka na lang. Sagot niya. Medyo naiinis pero hindi naman seryoso. Pero gaya ng inaasahan niya, hindi siya pinakinggan ni Liam. Nanatili lang ito doon. Lumipas ang ilang oras pero matupel pa rin ang benta nila. Ilang tao lang ang pumasok at karamihan ay tumingin lang tapos umalis din. Napabuntong hininga si Sonia habang nauupo sa isang stool. Napanguso pa nga siya dahil dismayado. Parang nangihingi ka ng kiss. Napatingin siya kay Liam at binigyan ito kagad ng matalim na tingin. Agad namang nag-init ang pisngi niya. Hindi niya tuloy alam ang sasabihin nang biglang lumapit si Liam sa kanya. Dahan-dahan itong tinaas ang kamay at marahang inaplos ang noo niya. Inaayos ang kunot nito. Tapos ay bahagyan nitong tinaas ang gilid ng labi niya, pinipilit inaalis ang simangot. Ang hilig mong magsimangot kapag hindi ka satisfied. Sabi nito sa mahinang boses. Natigilan si Sonia. Sobrang init ng kamay ni Liam. Init na matagal na niyang hindi naramdaman. At higit sa lahat, init na pamilyar. Liam, mahina niyang sabi. Hindi alam kung ano ang gagawin. Tutulungan ko kayo. Biglang sabi ni Liam. At ano namang itutulong mo? Grace. Tawag ni Liam. Agad na napatingin si Grace. Parang kinikilig na naman na nakitang nag-uusap silang dalawa. Yes sir. May apron pa ba kayo dyan? Hoy! Agad na sabi ni Sonia. Anong gagawin mo? Hindi na siya pinansin ni Liam. Tinanggap nito ang apron na inabot ni Grace at agad itong sinuot. Parang sanay na sanay kahit halatang hindi naman. Okay, anong gagawin?
Tanong nito habang nakatingin kay Sonia. Napabuntong hininga si Sonia. Hindi ka naman marunong. I can learn. Wala na siyang nagawa. Tinuruan niya ito kung paano gumawa ng simpleng cake. Sa una, halatang hindi sanay si Liam. Medyo alanganin pa ang galaw pero sinusubukan ito. Paminsan-minsan, napapatingin si Sonia sa kanya. Hindi niya maiwasan na may kakaibang pakiramdam na bumabalik sa kanya. Yung simpleng moments na ganito na magkasama sila, walang iniisip na problema. Yun yung mga bagay na na-miss niya. Ganito ba? Tanong ni Liam habang inaayos ang icing. Hindi. Sagot ni Sonia at lumapit para itama ang ginagawa nito. Dahan-dahan lang, hindi mo kailangang madaliin. Magkalapit sila. Masyadong malapit. Sandaling natigilan si Sonia pero agad din siyang umatras. Lumipas ang ilang minuto ay natapos ang binibake ni Liam na base ng cake. Ayan. Sabi nito at proud pa na inilalabas ito mula sa oven. Napasinghap si Sonia nang makita ito. Sunog. Mocha cake pa naman ito kaya halatang halata at nagbukang chocolate cake. Bakit pa kasi pati siya hindi napapansin na sobra na pala sa bake ang cake? Sobrang busy niya ba sa kakatitig kay Liam? Pero hindi na wala ang kumpiyansa ni Liam dahil itrinay niya pa rin itong lagyan ng icing para daw matakpan. Pero fail pa rin dahil sumusobra sa halo ang icing niya. Nawala ang kumpiyansa sa mukha nito nang makita ang pangit na kinalabasan ng cake. Parang bata itong nabigo kaya agad lumambot ang puso ni Sonia. Sabi ni Sonia, hindi alam kung anong sasabihin. Sabi ko na nga ba, hindi ako magaling sa ganito. I'm sorry, Sonia. I'll just pay for the damages at sa mga nasayang na ingredients. Biglang naawa si Sonia. Lumapit siya rito at bahagyang ngumiti. Okay lang yan. Sabi niya, first time mo eh. Hindi naman talaga agad perpekto. Tumingin si Liam sa kanya. Talaga? Tanong nito. Tumango si Sonia. Tsaka, at least sinubukan mo. Sinubukan natin. Yun naman ang importante, diba? Matamis na ngumiti si Sonia. Sandaling napatulala si Liam sa magandang mukha ng kaharap. Napokus ang tingin nito sa maganda at parang kumikislap na mata ni Sonia. Hanggang sa labi nito na may nakaukit pa rin na magandang ngiti. At doon nabuhay ng loob si Liam. You know what? Sa ibang paraan ako tutulong. As usual, hindi na naman nagpapigil si Liam. Pagkatapos niyang makitang matumal pa rin ang benta at parang nawawala ng gana si Sonia, bigla na lang siyang tumayo at dumiretso palabas ng shop na parang may sariling plano sa isip. Hoy! Saan ka pupunta? Tawag ni Sonia mula sa loob. Halatang nagtataka. Hindi man lang lumingon si Liam. Trust me. Sagot nito habang patuloy ang lakad palabas. Napailing si Sonia. Anong binabalak nito? Sumilip siya sa labas at nakita niyang may hinila si Liam na maliit na table mula sa gilid. Tapos nilagay yon sa harap ng shop. Ano bang ginagawa mo? Lumabas na si Sonia, nakapamewang habang nakatingin sa kanya. Tumingin si Liam sa kanya, tsaka ngumiti ng bahagya. I'm not good at baking. So, tutulungan ko kayong magbenta. Sagot nito. Napatingin si Sonia sa suot nito. Yung damit nito kanina ay medyo may mantsanan ng harina at icing dahil sa ginawa nilang cake. Kahit may suot na apron na hindi ito nakaligtas. Ang dumi mo na, Liam. Nakakaya ka naman dyan para kang batang yagit. Tumingin si Liam sa sarili niyang damit, tsaka bahagyang natawa. May extra apron pa ba kayo? Napailing si Sonia pero napabuntong hininga na lang. Grace, bigyan mo nga to ng apron. Sabi niya. Agad namang kumilos si Grace. Halatang excited pa rin sa nangyayari. Here po, sir. Sabay abot niyang apron. Akala ni Sonia ay ipapalit niya lang ito sa
Maruming apron pero laking gulat niya nang bigla nitong alisin pati damit nito. Tumambad tuloy ang malalaking biceps nito at six-pack abs sa harapan mismo ni Sonia. Napanganga na lang siya habang pinapanood si Liam na isuot ang apron ng walang kahit anong pang-itaas. Like what you're seeing? Tukso ni Liam sabay kindat sa kanya at doon na nagsimula ang gulo dahil ang lalaking ito ay talagang may pa-background music pa. Ang kanta na Don Romantiko. Freshly baked pastries! Try nyo na! Malakas niyang tawag na may halong kumpiyansa sa boses. Liam! Anong ginagawa mo? Halos pasigaw niyang tanong nang makitang pagiling-giling pa ito habang kumakanta at tinuturo ang mga nakadisplay nilang paninda. Literal na nalaglag ang pangangayon ni Sonia habang pinagmamasdan ang ginagawa ng lalaking to. Tumataas yata ang presyon niya at kailangan niya nang magpa-admit. Napatingin ang mga dumadaan sa eksenang ginagawa ni Liam. Ay, ang pogi naman ni kuya! Bulong ng isang babae. Bagong staff ba yan? Tanong ng isa pa. Napapikit si Sonia habang pinagmamasdan ang nangyayari. Grabe! Bulong niya sa sarili. Ma'am! Effective! Bulong ni Grace. Naks! Don Romantiko pala si sir ha? Hindi yan effective! Nahihiya ako! Sagot ni Sonia. Pero hindi niya may kakailan na unti-unting dumarami ang tao sa harap ng shop. Ngumiti lang si Liam sa mga tao. Tapos bahagyang gumiling sa ritmo ng background. Hindi naman sobrang OA pero sapat para mapansin. Ay grabe! Marunong pang sumayaw! Sigaw ng isang customer. Kuya! 6 pong cupcake! 2 po dito! Pabili din po ako! Nagkagulo ang mga tao sa harap. Halos hindi makasabay si Grace sa pag-abot ng order. Ma'am! Ang dami po nila! Excited na sabi nito. Napatingin si Sonia sa eksena. Hindi niya inaasahan na magiging ganito. Maya-maya, may isang customer na napatingin sa isang cake sa gilid. Ay, ano ito? Tanong nito. Parang medyo sunog. Napatingin si Sonia dahil yun yung failed na cake ni Liam. Nasampalasan na ilabas. Wag na po yan. Hindi po namin binibenta yan. Oo ma'am, hindi yan binibenta dahil akong gumawa niyan. At medyo hindi pa ako sanay. Ay, gusto ko po yan. Putol ng babae kay Liam. Ikaw palang gumawa eh. Gora ako dyan. Go, bilhin ko na. Hindi po pwede. Sabi ni Sonia. Halatang nahihiya. Baka masira lang ang image ng shop. Ay, okay lang po. Sagot ng babae. Basta si Pogi yung gumawa, worth it na. Natahimik si Sonia. Napatingin siya kay Liam na mukhang natatawa lang. Si? Bulong nito. Napairap si Sonia. Lumipas pa ang ilang minuto at mas lalo pang dumami ang tao. Bakit ngayon lang namin kayo nakita dito? Tanong ng isang customer kay Liam. Matagal na po ba kayo nagbebenta dito? Dagdag pa ng isa. Ngumiti si Liam. Ngayon lang ulit. Sagot nito sabay sulyap kay Sonia. Habang nakikita niyang napapalibutan si Liam ng mga babae na halatang kinikilig at natutuwa sa kanya. May kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisiksik sa kanya. Inis? Selos? Hindi niya alam. Pero ayaw niya. Ayaw niyang nakikita ng iba si Liam ng ganon. Ayaw niyang pinag-uusapan ang itsura nito. Ayaw niyang pinagtitinginan nito ng iba. Liam! Tawag niya sa medyo matigas na tono. Lumapit si Liam. Ano yun? Hinila siya ni Sonia papasok sa loob ng shop. Ano bang ginagawa mo sa labas? Para kang ewan? Napataas ang kilay ni Liam. Epektibo naman ah. Kahit na. Hindi mo kailangang magpakitang gila sa lahat. Napansin ni Liam ang tono niya at mapangiti ito ng bahagya. Selos ka ba? Tanong nito. Ano ka ba? Agad na sagot ni Sonia. Namumulang pisngi. Hindi ah.
Ngumiti si Liam. Sure? Pangasar nito. Hindi sumagot si Sonia. Sa halip kinuha niyang isang shirt at binigay kay Liam. Isuot mo to. Ano to? Pang cover sa abs ko? Hindi pala selos ah. Basta, ang hangin mo buwisit. Isuot mo na lang. Tumingin si Liam sa kanya, tsaka ngumiti ng mas malalim. Okay. Isinuot niya ang shirt at lumabas muli dahil marami pa ring customer. Parang may artista kung dumugin sila eh. Ay, nakadamit na? Biglang sabi ng mga nanonood at bumibili. Sorry. Biglang sabi ni Liam sa mga tao na may halong biro. Selosa si Mrs. eh. Biglang natahimik ang paligid. Tapos sabay-sabay na kinilig ang mga tao. Yung iba naman, medyo nagulat pa. Ay, may asawa na pala. Ang sweet! Na all! Samantalang si Sonny nanlalaki ang mga mata at namumula ng todo ang muka. Liam! Pabulong na saway niya. Ngumiti lang si Liam, natutuwa sa reaksyon niya. Lumipas ang ilang oras at tuloy-tuloy ang benta. Ilang oras lang ay naubos ang lahat ng mga paninda nila. Marami rin ang umorder in advance. Ngunit nang papasok na sana sila sa loob ng shop ng medyo humupa ng mga tao, ay biglang may tumigil na mamahaling sasakyan sa harap mismo ng shop. Mahirap na hindi mapansin dahil agaw pansin ito. Pagkatapos ay may bumaba mula sa driver at passenger seat na mukhang mga bodyguards. Naglabas pa ng payong yung isa. Tapos ay binuksan nila ang pinto sa backseat. Dahan-dahang bumaba ang isang eleganteng babae na naka-sunglasses pa. Nakasuot ito ng magandang dress at takong. Nang tuluyang makababay, dahan-dahan niya ring inalis ang sunglasses na suot. Kaya nakita ni Liam at Sonia ang matalim na tingin nito. So, ito pala ang pinagkakabalahan mo, Liam. Mom, what are you doing here? Halatang nagulat si Liam nang makita ang ina na nakatayo sa harap ng shop. Hindi niya inaasahan na susundan siya nito hanggang dito. Hindi agad sumagot si Ma'am Leila. Nakatingin lang ito kay Liam mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kabuuan ng itsura. Hindi rin nakaligtas ang mapangutyang itsura nito sa shop. Really, Liam? Malamig at mabigat ang boses nito. Pagkatapos mong gumawa ng napakalaking iskandalo sa pamilya natin, after you ditch your own wedding in front of everyone, ito ang ginagawa mo ngayon? Nagtitinda ka ng kung ano-anong tinapay sa gilid ng kalsada? Mom, can we not do this here? Sagot ni Liam. Halatang pinipigilan ang sarili. Then where, Liam? Balik ni Ma'am Leila. Tinaasan siya ng kilay. Sa opisina? Sa bahay? Kung saan ka man magtago. Susundan kita. Dahil hindi ka pwedeng magdesisyon ng ganito na parang wala kang pamilya na dapat isipin. Huminga ng malalim si Liam. Tsaka tumingin ng diretso sa ina. Why can't I decide for myself? Buhay ko to, Mom. Akong ikakasal, hindi kayo. Liam, ano bang hindi mo maintindihan? Sagot ng ina nito. Nahalatang napipi ko na. This marriage is good for you. Hindi lang para sa'yo kundi para sa buong pamilya. Ang daming nakataya dito. Kung pinakasalan mo si Angela, matutulungan mo ang negosyo. Mapapalakas ang koneksyon natin at magiging maayos ang lahat. Saglit itong tumigil tsaka bahagyang napailing. At tsaka, matututunan mo rin siyang mahalin. She's a nice woman, educated, refined, at higit sa lahat, ka-level natin. Dahan-dahan itong binaling ang tingin kay Sonia. At doon mas lumamig ang titig nito. Hindi tulad ng babaeng yan. Parang may kumurot sa dibdib ni Sonia. Not this gold digger of a woman. Mom! Agad na sita ni Liam. Hindi nagustuhan ang sinabi nito. No, Liam! Tuloy ni Ma'am Leila. Hindi nagpapatinag. Hindi ba hiniwalayin ka na noon dahil mas pinili niyang tumanggap ng pera? Nakalimutan mo na ba yun, anak? Napatigil si Liam. Hindi niya inaasahan na uungkatin yun sa ganitong paraan.
Ma'am, that's enough. Hindi mo alam ang buong kwento. Kaya huwag kang magbibintang ng kung ano-ano. Talaga? Sagot ng ina na may halong sarkasmo. Tama naman ang alam ko. Hindi ba lumayo siya sa'yo nang walang paliwanag? Hindi ba't iniwan ka na ng walang kung anong eksplanasyon? At hindi ba may perang involved doon? She had reasons, Ma'am. Huminga ng malalim si Sonia. Mukhang ang alam din ni Liam ay tumanggap siya ng pera noon mula sa pamilya Bonavista. Pera kapalit ng pag-iwan sa unik-uyo ng mga Bonavista. At kahit yun ang alam ni Liam, ay ipinagtanggol pa rin siya nito. Pero hindi. Hindi niya nahahayaang mabuhay siya sa kasinungalingan. Hindi po ako tumanggap ng pera. Natahimik sa Liam at Ma'am Leila. Diretso siyang tumingin sa ina ni Liam kahit ramdam niya ang kaba sa dibdib niya. Kung iisipin niyo man po na ganun ako, wala na po akong magagawa. Sabi niya sa kalmado pero matatag na boses. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi ko tinanggap ang perang binibigay niyo noon. Ibinalik ko po yun at alam niyo po yun. Bahagyang kumunot ang noo ni Ma'am Leila. What are you talking about? Hindi ko po alam kung hindi niyo lang talaga alam o nagmamaang-maangan lang po kayo. Pero malinis ang konsensya ko na hindi ako tumanggap ni piso sa inyo noon. Oo, inoferan niyo ako pero hanggang doon lang yun. Hindi po ako nakipaghiwalay kay Liam dahil sa pera. Patuloy ni Sonia. Lumayo ako dahil pinaniwala niyo po ako na kapag hindi ko siya iniwan, kayo mismo magpapahirap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Sonia. Bulong nito. Halata ngayon niya lang nalaman ang buong detalye. Sinabi niyo po sa akin nun. Diretsong sabi ni Sonia habang nakatingin pa rin sa ina nito. Na kapag hindi ako lumayo, itatakwil niyo si Liam. Mawawalang lahat sa kanya. Pamilya, pangalan, at kahit ang pagkakataon na maayos ang buhay niya. Hindi ko po kayang panoorin yun. Hindi ko kayang maging dahilan kung bakit mawawala sa kanyang lahat. Kaya ako na po ang lumayo. Yung pera na binigay niyo, iniwan ko po yun sa kung saan niyo dun binigay. Napabikit si Sonia sandali. Parang bumabalik ang lahat ng sakit nung mismong araw na yon. Hindi ko po tinanggap ang pera dahil mahal ko po si Liam at may respeto ako sa relasyon namin nun. Hinding-hindi mabibili ng pera ang pagmamahal ko sa kanya. Napatingin siya kay Liam. Kung may kasalanan man ako, yun ay yung hindi ko pagsabi ng totoo sa kanya. Pero ginawa ko po yun dahil akala ko yun ang makakabuti para sa kanya. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Si Ma'am Leila ay nanatiling nakatingin kay Sonia pero hindi na ganun katalim ang titig nito tulad kanina. Si Liam naman ay hindi pa rin makapaniwala. Is that true? Mahinang tanong niya kay Sonia. Tumango si Sonia. Oo. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Dahil pagod na akong kimkimin yun, Liam. Napahawak si Liam sa noo niya na parang pinuproseso ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya sa bahagyang nanginginig ang boses. Dahil alam kong hindi ka papayag. At ayokong ilagay ka sa sitwasyon na pipili ka sa pagitan ng pamilya mo at sa akin. Do you think you can get me with this kind of drama? Malamig at puno ng panghahamak ang boses ni Ma'am Leila habang nakatingin ng diretso kay Sonia. Hindi man siya sumisigaw pero sapat ang bigat ng bawat salita niya para maramdaman ni Sonia ang diin at galit sa likod nito. Kung mabibilog mo ang anak ko, pues hindi ako. Dugtong pa nito at bahagyang tinasang kilay na parang hinahamon siya. I still stand by what I said. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Nanlalamig ang mga kamay ni Sonia pero pinilit niyang huwag umatras. Huminga siya ng malalim at tinasang tingin upang harapin ang ginang ng diretso. Bakit po? Dahil po ba sa estado namin sa buhay? Dahil hindi kami singyaman niyo? Yun po ba talagang basihan niyo sa pagmamahal? Tanong niya. Pilit pinapantay ang boses kahit ramdam ang kaba. Bahagyang kumunot ang noo ni Ma'am Leila pero hindi ito nagpatalo.
Hindi lang yon. Sagot nito sa malamig pa rin na tono. It's about compatibility. It's about knowing your place. Hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo sa mundo na hindi naman para sa'yo. Pero hindi po ba dapat ang mahalaga ay kung paano magmahal ang isang tao? Hindi po ba dapat ang tinitingnan ay kung kaya mong alagaan, suportahan at panindigan ang taong mahal mo? Napailing si Ma'am Leila na halatang hindi kumbinsido. Ang dali lang magsalita ng ganyan pero sa totoong buhay, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan mong isipin ang estado, ang koneksyon at ang kakayahang makisabay. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang sumusulpot at sisirain ang plano ng pamilya namin. Hindi ko po sinisira ang kahit ano. Hindi po yun ang intensyon ko. Ang gusto ko lang po ay, ang gusto mo'y manatili sa buhay ng anak ko. Putol ni Ma'am Leila. Kahit alam mong hindi ka bagay doon. Enough, Ma'am. Singit ni Liam na halatang napipiko na. Itigil mo na yan. Pero hindi siya pinansin ng ina. Sige. Biglang sabi nito at tumalim ang tingin kay Sonia. Kaya mo pa rin bang makipagbalikan sa anak ko kung sabihin kong nasa ospital ngayon ang nanay mo? Biglang natigilan si Sonia. Ang kaninang tapang niya ay biglang nawala na parang bula nang marinig yun. Ma'am! Suway ni Liam. Ano pong ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Sonia na dama ang pagbilis ng tibok ng puso dahil sa kaba. Ma'am, that's not funny. Huwag mong gawing biro yan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ma'am Leila. I'm not joking, Liam. Na-admit siya sa ospital ng tita mo kanina lang. Habang kayo nagsasaya dito, ang nanay mo ay nahihirapan na naman. Parang gumuho ang mundo ni Sonia. Hindi po totoo yan. Mahinang sabi niya sa nanginginig na boses. Call and check! Sagot ng ginang ng walang emosyon. Napahawak si Sonia sa dibdib niya. Pilit hinahabol ang hininga. Ma'am, bakit mo ginagawa to? Galit na sigaw ni Liam. Anak mo ko. Hindi kailangang umabot sa ganito. Yes, son. Anak kita, that's why ginagawa ko lang ang nararapat para sa'yo. I want what's best for you. At ngayon, in front of my son, I'm asking you, leave my son. Diretsong sabi ng babae. At sasagutin ko ang lahat ng gastusin ng nanay mo sa ospital. Hindi ko kayo gagalawin. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo, ang negosyo mo, o ang buhay mo. Huminga ng malalim si Sonia at ramdam ang pagpatak ng luha sa pisngi niya. Nanlalabo rin ang paningin niya. Parang hindi niya kayang iproseso ang lahat. Pero kung hindi, I'll make sure to burn down everything that you treasure the most, Sonia. Everything. Nanlaki ang mga mata ni Sonia. Pati ang anak ko. Dagdag nito sabay tingin kay Liam. Sisiguraduhin ko na kapag magkasama kayo, hindi niyo matatamasa ang maayos at komportableng buhay. Gagawin kong impyerno ang bawat araw niyo. Ma'am, stop this. Hindi na tama to. Bakit mo ba kami kinukontrol? Bakit ba hindi ka na lang maging masaya para sa amin? I love Sonia. I still do. Bakit ba ginagawa mong mahirap to? Pero hindi siya pinansin ng ina. Sa halip ay tumingin ito muli kay Sonia. Puntahan mo ng nanay mo. Tingnan mo ang kalagayan niya. May mga mata ko kahit sana. Kaya alam ko kung anong magiging desisyon mo. Yun lamang ang sinabi niya bago tuluyang umalis. Calm down, Sonia. Mahina pero pilit na kalmadong sabi ni Liam habang nakahawak sa balikat ni Sonia. Kahit siya mismo ay halatang hindi mapakali. Pilit niya inaayos ang tono ng boses niya para mapakalma ang babae sa harap niya. Ano kayang nangyari kay Nanay Liam? Sunod-sunod na tanong ni Sonia habang nanginginig ang kamay na hawak ang cellphone. Ayos lang kaya siya? Ang ayos niya pa kanina eh. Nakakausap pa natin siya, diba? Bakit ganito bigla? Paulit-ulit niyang tinatawagan si Syra pero walang sumasagot. Sumagot ka naman, Syra. Hey.
Marahang sabi ni Liam at hinawakan ang kamay niya para pigilan ang panginginig. Malapit na tayo. At makikita mo na rin si tita. I'm sure she will be fine. Lalaban yun dahil gusto niya pa kayong makasama ni Syra. Pero kahit anong sabihin niya, hindi pa rin mapakali si Sonia. Nang makarating sila sa ospital, halos tumakbo na siya papasok. Hindi na niya inintindi kung maayos ba ang lakad niya o kung may mababangga siya. Ate! Napalingon siya nang marinig ang boses ni Syra. Syra! Anong nangyari kay nanay? Umiiyak ang kapatid niya na halatang pagod at takot. Ate, nagkaroon daw ng komplikasyon dahil sa operation niya nung nakaraan. Kailangan na naman niyang operahan. Nanginginig na sagot nito. Ano? Panibagong surgery? Hindi ba delikado yan? Oo ate, at mas risky daw ngayon. Hindi ko alam ate, bigla na lang kasi siyang natumba kanina eh. Sobrang takot ko. Napahawak si Sonia sa sentido niya. Isa na namang operasyon. Dok, mahina niyang sabi nang makitang lumabas ang doktor. Dok, kailangan daw po ng panibagong operasyon. Tumingin ang doktor sa kanila sa seryosong muka. Yes, Iya. Mabutit nandito ka na dahil kailangan ko ng malaman ng pasya mo. At kailangan ko ding ipaalam sa inyo na kailangan ng malaking halaga rito. Mas komplikado na kasi ito. Mas mataas ang risk at mas mahal ang procedure. Parang nawala ng lakas si Sonia. Do it, Doc. Napatingin siya kay Liam. I'll shoulder all of it. Diretsyong sabi nito na walang pag-aalinlangan. Simulan niyo na agad. At kung may kailangan pa, sabihin niyo lang. Nanlaki ang mata ni Sonia. Liam. Bulong niya na hindi makapaniwala. Tumingin si Liam sa doktora. Tell my mom I said it. Akong bahala. Tumango ang doktor at agad na umalis para sikasuhin ang operasyon. Naiwan sila ni Liam sa hallway. Pinalibutan sila ng nakakaibinging katahimikan. Deja vu. Parang ganito din sila nung unang operasyon ng nanay niya. Ang kaso doon ay pagkatapos ng operasyon, naging masaya sila kahit nagpapanggap lang naman sila. Pero ngayon, alam ni Sonia ang magiging kahihinat na nito hanggang sa siya nang unang magsalita. Hindi nga talaga pabor sa atin ng tadhana, no? Napatingin si Liam sa kanya. May mapait na ngiti sa labi ni Sonia habang nakatingin sa sahig. Sa tuwing nagkikita tayo, may nangyayaring ganito. Parang hindi talaga tayo nahayaan na maging maayos. Lumapit si Liam at umupo sa tabi niya. Hindi yun totoo. Hindi lang siguro tama ang timing natin. Napatawa si Sonia ng mahina pero may kasamang luha. Ang dami na nating naging timing, Liam. Pero parang laging may humahad lang. Hindi na sumagot si Liam at marahan nilang hinawakan ang kamay ni Sonia. Hindi nagbagong nararamdaman ko para sa'yo. Kahit kailan, hindi nagbago. Forget destiny. I would find you in every lifetime and still love you. Napatingin si Sonia sa kanya. Walang makikita sa mukha ngayon ni Liam kung hindi sinseridad. Bumilis ang tibok ng puso ni Sonia dahil doon. Kung kanina'y puro siya kaba, ngayon may panibagong emosyon na naghari sa dibdib niya. Hindi niya alam kung anong meron sa tingin ni Liam, pero nahikayat siya na sabihin rin ang tunay na nararamdaman niya. Ako rin, sobrang pinigilan ko, Liam. Kasi alam kong nasa isang pagpapanggap tayo pero paano ko nga naman pipigil nang hindi naman talaga nawala. Huminga ng malalim si Liam. I love you, Sonia. Pero kailangan kong umalis. Dahan-dahan niyang sabi. Parang may tumusok sa puso ni Sonia. Ano? Kailangan kong ayusin ang lahat. Hindi ko pa kayang labanan ng pamilya ko ngayon. Wala pa akong sapat na kapangyarihan para protektahan ka. Para protektahan tayo. Napailing si Sonia. Liam, ano bang sinasabi mo? Ayokong umabot sa punto na pare-pareho tayong masaktan. Ayokong madamay ka sa gulo na hindi mo naman dapat dinadala. Unti-unting tumulo ang luha ni Sonia. Kung ako lang, kaya kong dalhin yun eh. That's why I agreed to the wedding kahit na mahal pa kita nun.
Kasi sabi nila, hahayaan ka lang nila at hindi guguluhin basta magpakasal lang ako. Pero nung sumulpot ka nung kasal, Mapait pang natawa si Liam nang maalala ang eksenang yon. I'm the most religious pero sabi ko, baka sa inyo ng Panginoon na huwag maging tuta ng magulang ko at ipaglaban ko naman. That's why I risk it. Akala ko habang ginagalingan ko sa kumpanya at ipinapakita na tayo na mahal natin ang isa't isa, ay makukumbinsi ko ang mga magulang ko na hayaan na ako sa gusto kong gawin. Pero hindi pa rin pala. Hindi ko alam kung bakit. Bakit parang hirap na magmahal sa pamilya ko? I just want to love. To love you. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Sonia si Liam na lumuha. Tuloy-tuloy na bumagsak ang luha nito na nakapagpasakit ng puso ni Sonia. But maybe it's not for us at the moment. Gusto ko mang i-deny pero my family is powerful. Kaya nilang gawin ang lahat sa'yo. At ayokong mangyari yun. So now, gagawin kong mahirap na desisyong to. I'll leave. Hindi mo na ba ako babalikan? Agad na hinawakan ni Liam ang mukha niya. Trust me, okay? I will come back, my love. Babalik ako. Babalikan kita. At sa panahong bumalik ako, alam kong kaya ko na talagang ipaglaban ka. Gusto niyang maniwala pero natatakot siya. Promise? Promise, mahal ko. Dahan-dahan itong lumapit. Nagkatinginan sila bago bumaba ang tingin ni Liam sa labi ni Sonia. At doon naglapat ang labi nila. Napapikit si Sonia nang maramdaman ang lambot ng labi nito. Hindi yun basta halik lang. Punong-puno yun ang lahat ng hindi nila nasabi. Ng pangungulila, ng sakit, ng pagmamahal na pinigilan nila ng matagal. Maraan ang naging halikan nila sa una, pero habang tumatagal ay lalong lumalalim. Parang doon nila binuhos ang lahat. Yung mga taon na nagkalayo sila, yung mga pagkakataong hindi nila nakuha. Hinawakan ni Sonia ang kwelyo ng damit ni Liam na parang ayaw niya itong pakawalan. At si Liam ay mas lalong pinalalim ang halikan nila. Ayaw din itong bumitaw. Hanggang sa unti-unti silang humiwalay, pero magkalapit pa rin ang mukha nila. At parehong hingalas dahil sa malalim na halik na pinagsaluhan. Babalik ako. Ulit ni Liam at marahang hinaplos ang pisngi niya. Tumango si Sonia kahit masakit. Unti-unting binitawan siya ni Liam at saka ito tumayo at tumalikod. Hindi na ito lumingon pa. Pinanood lang ni Sonia ang papalayo nitong likod habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha niya. Gusto niya itong tawagin. Gusto niya itong pigilan. Pero hindi niya ginawa. Dahil sa pagkakataong yun, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Pagkatapos ng madamdaming tugpong yun, tila ba nagbago ang takbo ng mga sumunod na araw para kay Sonia. Hindi man niya lubos may paliwanag, pero may bahagi sa kanya na parang nanatili pa rin sa sandaling yon. Yung yakap, yung halik, at yung mga salitang binitawan ni Liam na hanggang ngayon ay paulit-ulit pa rin sa isip niya. At tulad ng pinangako ni Liam, naging sagot ng ospital ang lahat ng kailangan para sa gamutan ng kaniyang ina. Mula sa operasyon, sa mga gamot, hanggang sa mga sumunod pang test at check-ups, wala siyang kailangang alalahanin. Alam niyang umabot na naman yun ng sobra pa sa milyon. Isang halagang kahit ilang taon niyang pagtrabahuhan ay hindi niya agad kayang maipon. At sa tuwing naiisip niya yun, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat. Pero higit sa lahat, hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan na ang taong tumulong sa kanya ng ganun kalaki ay siya ring piniling lumayo. Alam niya kung bakit ginawa ni Liam. Hindi ito dahil sa ayaw na nito sa kanya, kundi dahil pinili nitong protektahan siya. Protektahan silang dalawa mula sa mas malaking gulo na kayang gawin ng pamilya nito. At tanggap niya yun. Pinilit niyang tanggapin dahil alam niyang kung siyang nasa lugar ni Liam, maaaring ganun din ang gawin niya. Pero kahit gaano pa niya pilitin na intindihin ang sitwasyon, hindi niya maiwasan na masaktan.
May mga gabi na nakahiga siya at nakatitig lang sa kisame habang tahimik na tumutulo ang luha niya. Namimiss niya si Liam. Namimiss niya yung simpleng presensya nito. Yung paraan ng pagtingin sa kanya. Yung mga maliliit na bagay na dati hindi niya napapansin. Pero ngayon ay hinahanap-hanap niya. Minsan napapangiti siya kapag naaalala niya kung paano ito nagiging makulit pagkasama siya. At pilit siyang pinapatawa kahit pagod na pagod siya. Pero kasunod nun ay sakit. Dahil sa bawat alaala, may kasamang paalala na wala na ito sa tabi niya ngayon. Hindi niya alam kung kailan sila magkikita ulit. Hindi niya alam kung matutupad ba ang pangako nito. Pero sa kabila ng lahat, ay may parte sa puso niya na naniniwala na hindi doon nagtatapos ang kwento nila. At hanggang sa dumating ang panahong yon, pipiliin niyang maghintay. Pagkalipas ng 1 taon, nakatayo si Sonia sa harap ng bagong bukas na branch ng cake shop niya. Tahimik na pinagmamasdan ng signage na nakapaskil sa itaas. Ilang segundo siyang hindi gumagalaw. Parang sinusubukang iproseso kung gaano kalayo na ang narating niya. Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya. Ito na talaga yun. Mahina niyang bulong sa sarili. Ika-10 na nila itong branch sa loob lamang ng 1 taon. Kung iisipin niya ang pinanggalingan nila, yung maliit na pwesto ng shop niya noon, yung pagod na halos hindi na niya maramdaman ang katawan niya, at yung mga araw na matumalang benta, hindi niya akalain na darating siya sa puntong ganito. Labis-labis ang pasasalamat niya. Hindi lang dahil sa paglago ng negosyo, kundi dahil sa unti-unting pagangat ng buhay nila. Hindi na sila kinakabahan sa gastusin. Hindi na sila nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na araw. Unti-unti naging maayos ang lahat. At nang medyo nakaluwag-luwag na sila, may isang bagay na matagal nang naisip si Sonia. Isang bagay na kailangan niyang gawin para tuluyang gumaan ang loob niya. Tahimik niyang inayos ang lahat. Ang halaga, ang paraan kung paano ito ipapadala at kung paano niya masisigurong makakarating ito sa dapat na patutunguhan. Hindi niya ito binigay ng direkta. Ayaw niya ng eksena at ng kahit anong koneksyon na maaaring magdulot ng gulo ulit. Pero sinigurado niyang makakarating yun sa mga Buena Vista. Ang kabuoang halaga na ginastos para sa pagpapagamot ng kanyang ina noon. Ayaw niya ng may utang. Ayaw niyang may maibato sa kanya balang araw na ginamit niyang lang si Liam para makuha ang pera na yon. Para sa kanya, yun ang tama. Lumipas ang mga araw at naging abala siya sa negosyo. Yung lang naman ang pinagkakabalahan niya, simula nang masiguradong okay na ang kanyang ina. Pero sa kabila ng lahat, may mga sandali pa rin na bumabalik ang alaala ng kaisa-isang lalaking minahal niya. Hindi niya yun makalimutan at siguro hindi niya kailanman makakalimutan. Anak, tara na? Ayan ang kanyang ina na nasa kotse na nila ngayon. Tapos na kasi ang selebrasyon ng opening ng bagong branch nila. Ngumiti lamang si Sonia at sumakay na rin sa kotse para makauwi na sila. Nang makauwi na upo si Sonia sa may sala habang pinagmamasdan ng kanyang ina na nagpapasalamat sa driver nila. Malakas na si Nanay Feng ngayon. Hindi na katulad noon na halos hindi ito makabangon dahil sa nararamdamang sakit. Sa awa ng Diyos ay wala nang naging komplikasyon. Masigla na ito at mas madalas nang nakangiti. Isang bagay na pinagpapasalamat ni Sonia araw-araw. Anak, tawag ni Nanay Fe habang papasok sa loob. Po, Nay. Sagot ni Sonia at lumapit para alalayan ito. Alam mo, sobrang proud ako sa'yo. Sabi ng ina niya habang nakatingin sa kanya. Napangiti si Sonia. Grabe naman po kayo, Nay. Nagpapaiyak eh. Totoo yan, anak. Hindi ko na nga nasabi kanina dahil sa sobrang dami ring taong bumabati sa'yo. Ang sabi ko ay dito na lang sa bahay. Sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi ka sumuko. Tingnan mo ngayon, ang laki na ng negosyo mo, ang dami mo nang natulungan,
at ang ganda na ng buhay natin. Napayuko si Sonia dahil hindi siya sanay sa ganung papuri. Hindi lahat kayang gawin yan. Sagot ng ina niya at marahang hinawakan ang kamay niya. Kaya proud ako sa'yo. Hanggang sa biglang nagbago ang tono ng kaniyang ina. Anak. Pasensya ka na. Napakunot ang noo ni Sonia. Para saan po, Nay? Alam ko nga kung dahilan kung bakit naghiwalay kayo noon ni Liam. Kung hindi dahil sa nangyari sa akin, baka magkasama pa rin kayo ngayon. Nanlambot ang puso ni Sonia. Ano ba, Nay? Huwag niyo pong isipin yan. Hindi po kasalanan niyo ng kahit sino. Pero kung hindi ka napilitan, Nay, okay lang po talaga. Nangyari na yon. At ginawa namin yung dahil yun ang tama para sa sitwasyon natin noon. Natahimik si Nanay Fe. Tinitigan siya nito na parang sinusubukang basahin ang nasa loob ng puso niya. Mahal mo pa siya, no? Isa yung diretsong tanong, walang paligoy-ligoy. Pwedeng itanggi ni Sonia, pwede niyang sabihing wala na, pero pagod na siyang magsinungaling. Opo, mahal ko pa rin siya. At hindi naman po madaling kalimutan ng taong naging malaking parte ng buhay mo. Kahit anong gawin ko, nandyan pa rin siya eh. Napabuntong hininga si Nanay Fe. Kaya pala hindi ka tumatanggap ng manliligaw. Sabi nito, bahagyang napangiti si Sonia. Hindi naman sa ganon, pero hindi pa siguro ako handa. Tumango ang ina niya. Naintindihan ang sitwasyon ng anak. May balita ka ba sa kanya? Umiling si Sonia. Wala po. Matagal na rin mula nung huli kaming nagkita. Wala na akong narinig kahit ano tungkol sa kanya. Nasaan na nga kaya ang batang iyon, no? Kilala ko yun, Nay. Kayang-kaya na ng sarili niya. Pero sana nasa maayos na siyang kalagayan. At ginagawa niya ngayon ang mga bagay na nakakapagpusay sa kanya. Yun lang naman ang hiling ko. Ngumiti si Sonia, isang ngiti na may halong lungkot at pag-asa. Yun din ang hiling ko, anak. Kahit hindi na kami, basta maayos lang siya, okay na ako. At sa unang pagkakataon, matapos ang isang taon, tinanggap niya ang posibilidad na baka hindi na talaga sila magtagpo ulit. Pero alam niyang sa kabila nun ay may isang bagay na mananatili sa kanya kung sakaling mangyari ngayon, ang pagmamahal. Isang araw, habang abala si Sonia sa pag-ayos ng bagong display sa main branch ng cake shop niya, biglang pumasok si Grace na hindi mapakali sa sobrang excitement. Halos madapa pa ito sa pagmamadali, kaya agad napatingin si Sonia sa kanya ng may halong pagtataka at pag-aalala. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o kakabahan sa itsura ng assistant niya. Ma'am, may kailangan po kayong makita at malaman. Oh my gosh, hindi ako makapaniwala. Sabi ni Grace habang hinihingal dahil sa pagmamadali. Oo, lumipas ang isang taon at nagtatrabaho pa rin si Grace sa kanya. Isa rin kasi siya sa mga taong unang naniniwala sa kakayahan niya sa pagbibig. Ano ba yon? Hindi po ito basta-basta, ma'am. Kasi dalawang malalaking kumpanya po ang nagpadala ng proposal sa atin na gustong makipag-partner sa inyo for a new business. Hindi ko nga po alam kung matutuwa ako o matatakot para sa inyo. Bigatin to, ma'am. Napakunot ang noo ni Sonia habang dahan-dahang tinanggap ang tablet mula kay Grace. Nang mabasa niya ang pangalan, literal na natigilan siya at hindi agad nakapagsalita. Hindi niya inakala na darating sa puntong ganito ang negosyo niya. Buena Vista Group of Companies at XL Group of Companies? Mahinang basa niya. Hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Grace, sigurado ka bang hindi to scam o prank? Parang napakalayo naman ng industriya nila sa atin eh. Ma'am, tiyanek ko na po lahat at verified naman po sila. Sagot ni Grace na halatang kinikilig pa rin sa nangyayari.
At hindi lang basta proposal, ma'am. Para nag-aagawan pa po sila kung sinong pipiliin nyo para sa partnership. Ang lakas nyo na po talaga, ma'am. Parang ang sarap maging kayo kahit isang araw lang. Napaupo si Sonia habang iniisip ang lahat ng posibilidad. Sa dami ng pinagdaanan niya, hindi niya akalaing aabot siya sa puntong ganito kung saan inahabol na siya ng mga malalaking kumpanya. Kilala kasi ang dalawang kumpanyang yun sa napaka-successful sa iba't ibang industriya, lalo na sa food industry. Ang Buena Vista, simula pa noon. Ang XL naman ay naging usap-usapan dahil sa isang taon lang ay naging matunog ang pangalan at na-recognize internationally na isa ring matagumpay na kumpanya. Pero sa kabila ng excitement, may isang pangalan na mas tumatak sa kanya kesa sa lahat. Buena Vista. Buena Vista Group of Companies. Business yun ng pamilya ni Liam. Sigurado siya. Hindi kaya bumalik na si Liam at ngayon siya nang namamahala doon? Set the meeting, Grace. Buena Vista Group ang pipiliin ko. Grace, gusto ko malaman kung anong plano nila sa negosyo ko. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit gaano kalaki ang oportunidad sa Excel Group, mas pinili niyang sundan ang nararamdaman niya kaysa sa mas praktikal na desisyon. Kasi baka sa parang ito, magkita ulit sila. Dumating ang araw ng meeting at maaga pa lang ay nakahanda na si Sonia. Simple lang ang suot niya pero maayos at profesional. Habang papunta siya sa conference room, hindi niya mapigilang kabahan, lalo na't umaasa siyang makikita niya si Liam. Pagkapasok ni Sonia ay nagulat siya nang makitang si Ma'am Leila, ang ina ni Liam. Hindi agad siya nakapagsalita. May kakaibang kaba at gulat na agad bumalot sa kanya. Pero mas lamang ang pagtataka dahil hindi niya inaasahang itong makakaharap niya sa isang seryosong business meeting. Tahimik munang pinagmasdan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Pero this time, iba na ang tingin nito. Wala na ang dating matalim at mapanghamak na aura, kundi isang tahimik na paghanga. Please, maupo ka muna, Sonia. Sabi ni Ma'am Leila habang marahang tinuturo ang upuan sa harap nito. Hindi na kasing lamig ang boses nito gaya ng dati at may kakaibang lambot na hindi sanay marinig ni Sonia mula sa kanya. Kahit nagalangan, umupo pa rin si Sonia at pilit pinanatiling kalmado ang sarili. Ilang segundo munang tahimik ang pagitan nila bago muling nagsalita ang ginang. You've come a long way. Sabi nito habang bahagyang nakangiti. Look at you. 10 branches in 1 year. A respected name in the industry. And a woman who built everything with her own hands. Napakurap si Sonia. Hindi niya inaasahan ang gantong pagbati mula rito. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang papuring nanggagaling sa taong minsang tumingin sa kanya na parang wala siyang halaga. Kaya tahimik lang siyang nakinig. Pilit inuunawa kung totoo ba ang kaniyang naririnig. I have to admit, I underestimated you. Diretsong dagdag ni Ma'am Leila habang nakatingin sa kanya ng diretso. Akala ko noon hanggang pangarap ka lang. Akala ko hindi ka makakabangon kapag nawala sa iyo si Liam at ang mga nangyari sa buhay mo. But you proved me wrong in the most beautiful way possible. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Sonia. Hindi niya inakalang darating ang araw na maririnig niya ang mga salitang yun mula sa ina ni Liam. Hindi naging madali, ma'am. Maraming beses ko rin naisip na sumuko. Lalo na nung sunod-sunod ang problema. Pero siguro po, mas nangibabaw yung kagustuhan kong patunayan ng sarili ko na kaya kong tumayo kahit ilang beses akong madapa. Tumango si Leila na mas lalong humanga sa kanya. And that's exactly why I'm here. Hindi lang bilang representative ng Buena Vista Group, kundi bilang isang taong gustong aminin ng nagkamali siya sa paghusga sa'yo. Napuyuko ng bahagya si Sonia, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng realization na yon. Hindi niya inakala ng babaeng minsang sumira sa relasyon nila ni Liam ang siya ngayong unang magsasabing mali siya.
At higit sa lahat, nakikita ko ngayon kung bakit ikaw ang pinili ng anak ko. Hindi dahil sa ganda mo o sa talento mo, kundi dahil sa tibay mo bilang tao. Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Sonia ang bahagyang pagngiti. Hindi niya man aminin pero may parte sa puso niya na matagal nang naghihintay ng pagkilalang yon. Salamat po. Malaking bagay po na marinig ko yan mula sa inyo. Pero hindi lang doon dahil gusto ko rin humingi ng tawad. Dahan-dahang sabi nito. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon, sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko, at sa lahat ng pagkakataong minaliit kita, masyado akong naging bulag sa ambisyon ko at sa gusto kong mangyari para sa pamilya namin. Dugtong pa nito habang bahagyang napapailing. Nito ko lang na-realize na sa kagustuhan kong kontrolin ng lahat, ako palang sumira sa sarili kong anak. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Sonia. Ramdam niyang sincerity sa bawat salita nito. At kahit may natitirang sakit, hindi niya kayang magtanim ng galit. Napatawad ko na po kayo. Hindi dahil nakalimutan ko lang nangyari, kundi dahil ayokong dalhin pa ang bigat ng galit habang buhay. Salamat, Sonia. That's great to hear. Pero naintindihan ko kung sakali manggalit ka. Ang sama ko pero wala na akong magagawa ron kung hindi ang tanggapin na lang ang pagkakamali ko at magbago. Nung umalis sa Liam, nung hindi na siya kailanman nagparamdam sa akin, doon bumagsak sa akin ang lahat. Na oo nga, aanin ko ang lahat ng kayamanan kung wala naman ang anak ko. I was so used to him always following me. Simula pa nung bata yan ay hindi kailanman yan sumuway sa akin. Kahit pa nung maghiwalay kami ng dad niya, hindi nagrebelde yan. Hindi ko alam kung bakit nakaya ko siyang pahirapan. I miss my son, Sonia. Miss na miss ko na ang anak ko. Nagulat siya nang biglang lumuha ang ginang sa harap niya. Hindi niya alam kung paano papagaanin ang pakiramdam nito. Hindi naman sila close. Baka naman magulat ito kung bigla siyang lumapit. Babalik yun sa inyo, Mama. Mahal ka ni Liam. At hindi naman po siya yung tipo ng tao na nagtatanim ng galit. Sa ngayon siguro ay pinipili niya muna ang sarili niya at kung anong makakapagpasaya sa kanya. Sana nga, Sonia. Sana nga. Sabi nito, tsaka biglang niyakap si Sonia. I'm sorry again. At sana makahingi rin ako ng tawad sa anak ko. Nag-usap pa sila hanggang sa may naalala si Sonia. Kaya po ba kinontak niyo ako para dito? Hindi niyo naman po kailangan pa nitong partnership para makausap ako, Mama. Call me Tita Sonia. Or maybe Mom or Mama. Whatever makes you comfortable. Tita na lang po. Nahihiyang sabi ni Sonia dahil ang kapal naman niya kung tawagin niya itong Mama. Wala naman siyang koneksyon rito sa ngayon. But no, Sonia. Actually, gusto ko rin talaga ng partnership dahil nakikita ko ang potential. Naputol ang pag-uusap nila nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na agad nagdala ng kakaibang presensya sa buong silid. Nakaitim itong suit na perpektong nakafit sa katawan niya. Maayos ang buhok at sobrang gwapo. Si Liam yon. Anak! Naiiyak na tawag ni Ma'am Leila. Liam? I'm disappointed. Sabi nito habang diretso ang tingin kay Sonia na may bahagyang ngiti sa labi. Napinili mo ang nanay ko kaysa sa akin. Samantalang mas magandang offer ko kung tutuusin. Napakunot ang noo ni Sonia. Halatang nalito sa sinabi nito. Hindi niya naasahan ang biglang pagpasok nito. Lalo nang sinabi nito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya't hindi may tago ang gulat. I'm the owner of XL Group of Companies. XL, Sonia and Liam. Diretsong sagot ni Liam habang dahan-dahang lumalapit. I built it on my own, mula sa wala. Dahil ayokong umasa sa apelido ko habang buhay. Napatingin si Ma'am Leila sa anak niya.
Halatang hindi rin inaasahan ang revelasyon na yon. Ginawa ko yun hindi para patunayan sa iba, kundi para patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo ng mag-isa. At ngayon, bumalik ako dahil may isang pangako akong hindi ko nakalimutan. Napangiti si Sonia na ngayon lumuluha na. Hindi niya akalaing matutupad ang pangakong yon. Di ba ang sabi ko naman sa'yo? Babalik ako. Mahinang sabi ni Liam habang nakatingin sa kanya. Tumulo ang luha ni Sonia. Sa wakas, naramdaman niyang hindi siya naghihintay ng walang dahilan. Bumalik ka nga. Sagot niya na nanginginig ang boses pero puno ng saya. Lumapit si Liam ng tuluyan para yakapin siya at sa pagkakataong yun, wala nang pumigil sa kanila. Hindi na ito tulad ng dati na may takot o may hahadlang, kundi isang muling pagkita na puno ng katiyakan. I miss you, my love. Mahal kita. Diretsong sabi ni Liam na walang pag-aalinlangan. Mahal din kita. Mahal pa rin kita. Sagot ni Sonia. Sa likod nila ay masayang nanonood si Ma'am Leila at maya-maya ay pumasok si Nanay Fet Saira na kinausap na pala ni Liam ilang araw ang nakakaraan. Humingi din ng tawad si Ma'am Leila sa anak na si Liam na agad namang tinanggap nito. Marami mang pagkakamali ang ina, ay pagpapatawad at pagmamahal pa rin ang nanaig para kay Liam. Sa huli ay nabasbasan ng kanilang pamilya ang kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi na rin nila pinatagal pa ang lahat. Sa dami ng pinagdaanan nila, pareho nilang naramdaman na ayaw na nilang sayangin pa ang panahon na nasa tabi nila ang isa't isa. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal nila. Pagharap nila sa isa't isa sa may gitna ng altar, marahang hinawakan ni Liam ang dalawang kamay niya. Akala ko nun, mawawala ka na sa buhay ko habang buhay. Dumating tayo sa puntong pareho nating inisip na baka hindi na talaga para sa atin ang isa't isa. Pero pinatunayan ng panahon ang totoong pagmamahal. Kahit gaano kalayo, kahit gaano katagal, laging bumabalik. Napaluha si Sonia habang nakatitig sa kanya. I promise na pipiliin kita araw-araw. Hindi lang sa magagaan na araw, kundi lalo na sa mabibigat. Poprotektahan ko ang puso mo, ang mga pangarap mo, at ang pamilyang bubuuin natin. Hinding-hindi na kita hahayaang maghintay mag-isa. Tumulo ang luha ni Sonia pero napangiti siya. Nang siya nang magsasalita, ay huminga muna siya ng malalim. Hindi naging madali ang lahat para sa atin pero siguro, yun din ang dahilan kung bakit mas lalong tumibay ang pagmamahal ko sa'yo, Liam. Pinapangako kong mamahalin kita. Hindi lang kapag masaya tayo, kundi kahit sa mga araw na pareho tayong pagod at natatakot. Ikaw ang pahinga ko, ang tahanan ko, at ang taong pipiliin ko habang buhay. Mula sa upuan ng mga bisita, tahimik na pinupunasan ni Nanay Feng luha sa kanyang pisngi habang nakangiti. Katabi niya sina Syra at Ma'am Leila na ngayon ay walang pagsidla ng saya para sa kanila. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Marahang itinaas ni Liam ang kamay upang haplusin ang pisngi ng asawa niya. Sa gitna ng mga taong malapit sa kanila, ay pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik bilang mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, lumipat sila sa reception na puno ng ilaw, bulaklak at masasayang tawanan ng pamilya at mga kaibigan. Habang magkahawak kamay silang sumasayaw, palapit sa gitna ng dance floor. Biglang huminto si Sonia at hinarap si Liam. Mahal. Mahina niyang tawag at may kakaibang ningning sa mga mata. Napangiti si Liam. Yes, wifey. Bahagyang natawa si Sonia bago dahan-dahang kinuha ang maliit na velvet box mula sa bulsa ng gown niya. Napakunot ang noo ni Liam pero agad niya itong binuksan. Isang pregnancy test na sealed pero kitang-kita pa rin ang dalawang pulang guhit roon. Nanlaki ang mga mata ni Liam habang ilang segundong hindi makapagsalita. Marahang hinawakan ni Sonia ang kamay nito at nilapat yun sa tiyan niya.
Mukhang may bago ng gustong sumali sa forever natin. Hindi ka lang magiging asawa ko habang buhay. Magiging daddy ka na rin. Natigilan si Liam sa sobrang saya at gulat. Hindi siya agad nakahanap ng salita habang nakatitig sa test at sa babae sa harap niya. Totoo? Halos pabulong niyang tanong na parang iiyak na. Mahigpit siyang niyakap ni Liam at napatawa sa pagitan ng luha. Best gift ever. Bulong ni Liam habang hinahalikan ang noo niya. Una ikaw, tapos ngayon may little one na tayo. Wala nang hihigit pa sa sayo na nararamdaman ko. Napansin sila ng bisita dahil nasa gitna sila. Kaya naman itinaas ni Liam ang regalo sa kanya na box na may lamang test para maipakita. We're having a baby! Masayang sigaw nito. Nagpalakpakan at nagtilian ang pamilya nila sa paligid. Doon nila tuluyang naramdaman na ito na talaga ang simula ng habang buhay na sabay nilang haharapin. Sa pagtatapos ng kwento nila Sonia at Liam, makikita na minsan ay hindi talaga nasusunod ang plano natin sa buhay. May mga taong akala mo tapos na ang kwento nyo, pero biglang babalik sa panahong hindi ka handa. At may mga desisyon kang gagawin hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan, lalo na kapag pamilya ng usapan. Makikita rito na hindi lang puro pag-ibig ang pinagdadaanan ng isang tao. May halong sakit, responsibilidad, at mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero kahit ganun, hindi nawawalang chance na maging totoo sa sarili at sa nararamdaman. Ipinapakita rin dito na pag-isipang mabuti lahat ng bagay na gagawin mo. Katulad ng ina ni Liam, may mga bagay siyang pinagsisihan dahil sa pagmamanipula ng iba para lang makuha ang kanyang kagustuhan. Hindi doon nasusukat ang lakas o tagumpay. Mas mahalaga pa rin ang pagiging tapat at maayos sa kapwa. Dahil lahat tayo, anumang estado sa buhay, may karapatang magmahal at sumaya nang walang tinatapakang iba. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Liam and Sonia. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Realin Marinas, Evelina Kiamco, Rosalinda Antonio, Lovely Prado at Nenia Obania. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.